Magandang buhay mga kabukid, panibagong araw at panibagong hamon na naman ng buhay. Dito nga pala ay bumili kami ng mga seafoods ng aking asawa. Diyan nga namimili kami ng hipon at mga shell at namimili na rin kami ng mga alimasag. Dito nga sa bayan ng Odyongan ay marami talaga yung mga seafoods. Kaya nga lang ay medyo mataas lang talaga yung presyo. At diyan nga ay napili na ng aking asawa yung kanyang bibilhin. Bibili siya ng hipon at saka crab at bibili na rin siya ng tahong. Ang aking asawa lang ang mahilig sa mga ganitong pagkain mga kabukid. Ako naman kasi sawang-sawa na talaga sa mga seafoods. Kaya parang hindi na rin ako excited na kumain ng mga ganito. At dito ngayon nakabili na ang aking asawa ng kanyang mga bibilhing mga seafoods. At bumili na rin siya ng basket para hindi ako mahirapan mamaya sa pag-drive ng motor. At dito ngayon nadaanan namin yung bangos at mga tilapia. Gusto sana niyang bumili ng mga bangos at tilapia kaya lang ay sinabihan ko siya na wag na lang dahil nga meron na kaming seafoods. At dito ngayon paalis na nga sana kami kaya lang ay nadaanan namin yung isang tumpok ng crab at ang lalaki pa. Gusto ko nga sana talagang bumili kaya lang ay medyo may kamahalan nga. At nang makarating nga kami dito sa bahay, hinugasan agad ni Mrs. yung mga tahong na kanya nabili. At nang matapos niya nga hugasan yung mga tahong ay sinunod niya rin yung mga crab. Sasamahin niya kasi yung mga crab at hipon at yung mga tahong. At yung ibang tahong naman ay gigisahin niya. At lalagyan niya lang yan ng luya para masarap yung sabaw. At nang matapos niya nga mahugasan yung crab ay sinunod niya na rin na yung hipon. At dito nga habang inuhugasan niya yung hipon ay tuwan-tuwa yung aking asawa dahil makakatikim na naman daw siya ng mga seafoods. Medyo matagal na din daw siya kasi hindi nakakatikim ng ganitong seafoods. Kaya talagang takam na takam siyang maluto na ito. At dito nga malapit niya na matapos hugasan yung hipon. At habang hinuhugasan niya nga dyan ay sinasabi niya sa akin na talagang excited na siyang kumain at masarap daw ito. At nang matapos nga hugasan ni Mrs. yung mga seafood ay maggagayad din ako ng samya. Dito nga inuna ko muna yung bawang at pinalitan agad ako ni Mrs. dahil may inutos siya sa akin na bibilhin. At nang matapos niya nga gayatin yung bawang ay sinunod niya na rin ang sibuyas at luya. At nang matapos niya nga gayatin lahat ay dito ay tinanda na namin yung aming lulutuin. Nakaparada na nga dito yung hipon, tahong at saka limasag. At dito nga nagpapainit na yung aking asawa ng kawali. Nilagay niya na rin yung isang pampalasa. Yan kasi ang gagamitin namin mantika para masarap yung pagluto ng ating seafood. At nang matunaw na nga yung ating pampalasa ay nilagay na rin ni Mrs. yung bawang at sinunod na rin yung crab at tahong. Una niya muna nilagay ang mga matagal maluto at nang malapit na maluto yung tahong at saka crab ay sinunod niya na yung hipon. At pagkatapos namin lutuin yan ay isusunod naman namin yung ginisang tahong. At dito nga inalo-halo na ni Mrs. para mabilis maluto. At fast forward na nga tayo mga kabukid dahil naluto na yung kanyang unang niluto ay nagsalang ulit siya ng bagong kawali. At dito nga magigisa na siya ng bawang at sibuyas at sinunod na rin niya yung luya. Ganito kami maggisa dito ng tahong mga kabukid sa Romblon. Ayan nga inilagay niya na yung tahong para maluto na rin agad dahil pagkatapos niya na ikakain na rin kami. Nilagyan niya nga pala ito ng kaunting tubig para hindi maalat. At dito nga kumukulo na yung ating tahong at malapit na maluto. At pagkatapos nga niya na ikakain na rin kami. Mga kabukid, luto na yung niluluto ni Mrs. na yung crab, tapos hipon at tahong. At hanggang dito na lang mga kabukid. Salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta sa amin ni Ma'am Jade Terson. Sana huwag kayong magsawa at hanggang dito na lang yung ating kaganapan ngayon mga kabukid. Thank you for watching.